Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Kalinangang Bayan, isang pagtanaw sa paniniwala at relihiyon ng Pilipinas. Ang Pilipinas, isang kapuluan na binubuo ng mahigit sa 7,000 isla, ay mayaman sa kultura at tradisyon. Isang mahalagang aspeto ng ating pagka-Pilipino ang ating kalinangang bayan, ang ating katutubong kultura, na nabuo sa paglipas ng panahon. Sa loob ng kalinangang ito, ang paniniwala at relihiyon, ay may malaking papel sa paghubog ng ating identidad at pagpapahalaga. Hindi lamang ito mga sistema ng pananampalataya, kundi mga salamin din ng ating kasaysayan, pakikipag-ugnayan sa kalikasan, at mga panlipunang istruktura. Ang talakayan natin ngayon, ay magsisilbing isang pagtanaw sa iba't ibang paniniwala at relihiyon, na bumubuo sa ating kalinangang bayan. Magsisimula tayo sa pagtalakay sa mga sinaunang paniniwala ng ating mga ninuno, bago pa man dumating ang mga dayuhan. Handa na ba kayong sumama sa ating paglalakbay, tungo sa mas malalim na pag-unawa sa ating kalinangang bayan? Ano nga ba ang kalinangang bayan? Isang paglalakbay sa ugat ng pagka-Pilipino. Madalas nating marinig ang salitang kalinangang bayan, ngunit, ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Higit pa ito sa simpleng koleksyon ng mga kaugalian at tradisyon. Ang kalinangang bayan, ay ang mismong puso at kaluluwa ng ating pagka-Pilipino, ang pundasyon ng ating identidad bilang isang bansa. Ang kalinangang bayan, ay tumutukoy sa isang pangkalahatang kultura ng isang bayan o bansa. Tumutukoy din ito sa pamamaraan ng pamumuhay ng mga mamamayan o mga tao. Mayroon itong kaugnayan sa mga nakagawiyang gawain, upang makapagpatuloy sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pinakasimpleng kahulugan, ang kalinangang bayan, ay tumutukoy sa kabuuan ng mga kaisipan, paniniwala, kaugalian, sining, at mga paraan ng pamumuhay, na nagpapakilala sa mga Pilipino, partikular na ang mga kaugaliang umiral, bago pa man ang malawakang impluwensya ng mga dayuhan. Ito ang mga pamana sa atin ng ating mga ninuno, na nabuo sa paglipas ng maraming siglo ng pakikipag-ugnayan sa ating kapaligiran at sa isa't isa. Sa pag-unawa sa ating kalinangang bayan, ay hindi lamang isang akademikong pagsisiyasat. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapahalaga sa ating pinagmulan, at sa pagbuo ng isang malakas, at mas may kamalayang pambansang identidad. Sa pagkilala at pagpapahalaga sa ating kalinangang bayan, mas naiintindihan natin kung sino tayo bilang mga Pilipino, at kung saan tayo patungo. Paniniwala at relihiyon, ang espiritual na yaman ng kalinangang bayan. Ang kalinangang bayan, ay ang buhay na espiritu ng Pilipinas. Isang malawak na tapestry, na hinabi mula sa mga kwento, paniniwala, sining, at tradisyon ng ating mga ninuno. Hindi ito isang estetikong koleksyon ng mga kaugalian, kundi isang dinamikong sistema, na patuloy na umuunlad at nagbabahagi sa paglipas ng panahon. Upang mas lubos nating maunawaan ang kayamanan ng ating kalinangang bayan, ating suriin ang isa sa mga pangunahing uri nito, ang paniniwala at relihiyon. Ang paniniwala at relihiyon, ay isa sa mga pangunahing elemento ng kalinangang bayan, na nagpapakita ng espiritual na pananaw, at mga kasanayan ng mga sinaunang Pilipino. Mula sa mga tradisyonal na paniniwala, hanggang sa pagdating ng mga pangunahing relihiyon, ang mga ito ay nagbigay hugis sa ating kultura, kaugalian, at paraan ng pamumuhay. Paniniwala at pananampalataya ng mga sinaunang Pilipino. Isang paglalakbay sa espiritual na pamana. Animismo. Ang kalikasan ay may buhay. Ang animismo, ay ang paniniwala, na ang lahat ng bagay sa kalikasan, mula sa mga puno at bato, hanggang sa mga hayop at natural na penomena, ay may sariling espiritu. Ang mga sinaunang Pilipino, ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, o isang dakilang lumikha o nilalang, na mas nakatataas sa kanila.
Sinasamba nila ang kalikasan, dahil sa paniniwalang ito ay pinananahanan ng mga espiritu. Ang mga sinaunang Pilipino ay naniniwala na ang mga espiritu na ito ay maaaring magdulot ng magagandang bagay o mga problema sa kanilang buhay. Ang mga ritual at seremonya ay isinasagawa upang humingi ng proteksyon at magpasalamat sa mga espiritu. Ang pagsamba sa kalikasan ay isang mahalagang bahagi ng kanilang relihiyon. Ang mga sinaunang Pilipino ay nag-alay ng mga handog sa mga puno, ilog, bundok, at iba pang mga bagay sa kalikasan na itinuturing nilang sagrado. Ang mga ito ay itinuturing na mga tahanan ng mga espiritu, at mga lugar kung saan maaaring makipag-ugnayan ang mga tao sa mga ito. Ang mga anito at diwata ay mga espiritu sa paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Ang terminong anito ay mas karaniwan sa Luzon, habang ang diwata ay mas ginagamit sa Visayas at Mindanao, bagamat pareho silang tumutukoy sa mga espiritu ng kalikasan, ninuno, at mga Diyos. May ilan naman na naniniwala at sumasamba sa maraming Diyos at Diyosa. Ang tawag dito ay polytheismo o polytheism. Pinaniniwalaan nila na may isang pangunahing Diyos o dakilang nilalang, na siyang may likha ng langit, lupa, at tao. Tinawag siyang bathala ng mga Tagalog, aba ng mga Cebuano, kabunyian ng mga Ifugao, at laon ng mga Bisaya. Walang iisang komprehensibong listahan, dahil ang mga partikular na anito at diwata, ay nag-iiba depende sa rehiyon at tribo. Ngunit narito ang ilang halimbawa. Dallang, Diyos ng kagandahan ng mga Ilocano. Sidapa, Diyos ng kamatayan ng mga Bisaya. Apulaki, Diyos ng digmaan ng mga taga-Pangasinan. Agawe, Diyos ng tubig. Idiyanale, Diyos ng bahaghari. Lakapati, Diyos ng pagkamaanakin o fertility. Nagsasagawa rin sila ng mga ritual, upang makuha ang tulong at pagsang-ayon ng mga anito sa kanilang mga gawain, tulad ng pagpapatayo ng bahay, pagtatanim, o paglalakbay. Ang mga ritual na ito ay kadalasang isang pag-aalay, na tinatawag na mag-anito. Ito ay pinangungunahan ng mga katalunan sa mga Tagalog, o babaylan sa mga Bisaya, na nagsisilbing mga tagapamagitan sa mundo ng tao, ng Diyos, at yumao. Ang paniniwala sa mga anito at diwata, ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga sinaunang Pilipino sa kalikasan, at sa mga espiritu. Ang kanilang pananaw sa mundo, ay nagbigay katangian sa kanilang kultura, at nagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon sa kanilang kasaysayan. Pagluluksa, paglilibing, at paniniwala sa kabilang buhay. Ang mga sinaunang Pilipino, ay may mayaman at komplikadong sistema ng paniniwala, na nakapalibot sa kamatayan, pagluluksa, paglilibing, at ang konsepto ng kabilang buhay. Bagamat nag-iiba ang detalye depende sa rehiyon at pangkat etniko, may mga karaniwang tema na nagpapakita ng malalim na espiritualidad at koneksyon sa kalikasan. Pagluluksa, isang panlipunang gawain. Ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay, ay hindi lamang isang personal na trahedya para sa sinaunang Pilipino, kundi isang pangyayaring nakakaapekto sa buong komunidad. Ang pagluluksa, ay isang kolektibong karanasan, kung saan ang pamilya at ang komunidad ay nagsasama-sama, upang magbigay ng suporta sa mga naulila. Dahil sa paniniwala ng mga sinaunang Pilipino sa kabilang buhay, malaki ang kanilang pagpapahalaga sa mga patay o yumao. Nilalagyan nila ang bangkay ng pabango, at sinusuotan ng magandang damit. Ang pag-iyak at pag-aayuno, ay mga karaniwang paraan ng pagpapahayag ng kalungkutan, at paggalang sa yumao. Sa ilang mga lugar, ipinapakita nila ang kanilang pagluluksa, sa pamamagitan ng pagtatali ng mga kamag-anak ng namatay ng ratan sa kanilang mga leeg, braso, at binti. Ang mga taga-Luzon ay nagsusuot ng puti, at hindi kumakain ng karne, o umiinom ng alak sa panahon ng paglalamay o pagluluksa. Ang tagal ng ritual ay nag-iiba, depende sa katayuan ng namatay sa lipunan. Ang mga ritual, ay maaaring tumagal ng ilang araw, linggo, o kahit na buwan. Ang paglalamay sa mga dato, ay tinatawag na laraw. Maglahi para sa patay na lalaki,
at Morotal naman para sa patay na babae. Ipinagbabawal ang away, ang mga sibat ay dinadala na nakababa ang talim, at walang umaawit sa isang papauwing bangka. Paglilibing. Paghahanda para sa paglalakbay sa kabilang buhay. Ang paglilibing ay isang mahalagang ritual na nagmamarka ng paglipat ng kaluluwa ng yumao sa kabilang buhay. Ang mga paraan ng paglilibing ay nag-iiba depende sa rehiyon at tribo. Dahil sa paniniwala ng mga sinaunang Pilipino sa kabilang buhay, malaki ang kanilang pagpapahalaga sa mga patay o yumao. Nilalagyan nila ang bangkay ng pabango, at sinusuotan ng magandang damit. Kadalasan, inilalagay nila ang mga buto ng mga yumao sa malalaking banga o palayok. Ang ilan ay inililibing sa tabi ng kanilang bahay, ang iba naman ay sa may tabing ilog, o malapit sa dalampasigan. Ang mga gamit ng namatay, tulad ng alahas, sandata, at mga kagamitan sa pang-araw-araw na buhay, ay kadalasang inililibing kasama niya, upang magamit niya sa kabilang buhay. Pinababaunan nila ang mga yumao ng mga kasangkapan, tulad ng seramika at mga palamuti, upang may magamit ang mga ito sa kabilang buhay. May dalawang bahagi ng paglilibing ang mga sinaunang Pilipino. Una, inililibing ang yumao sa lupa kasama ang ilang mga kasangkapan. Matapos matuyo ang mga labi, ay hinahango ito mula sa libingan, at isinisilad sa loob ng banga o tapayan. Paniniwala sa kabilang buhay. Isang pagpapatuloy. Ang mga sinaunang Pilipino, ay may iba't ibang paniniwala tungkol sa kabilang buhay. Karamihan, ay naniniwala sa pagpapatuloy ng buhay ng kaluluwa, pagkatapos ng kamatayan. Ang kalikasan ay may malaking papel sa kanilang paniniwala. Marami sa kanilang mga ritual, ay nakasentro sa mga espiritu ng kalikasan, tulad ng mga anito at diwata, na naniniwala silang naninirahan sa mga bundok, ilog, at mga puno. Ang mga kaluluwa ng mga ninuno ay pinaniniwala ang nakikipag-ugnayan pa rin sa mga nabubuhay, at maaaring makaapekto sa kanilang buhay. Ang mga ritual at handog ay isinasagawa, upang mapakalugdan ang mga espiritu, at humingi ng proteksyon at gabay. Ang paniniwala sa muling pagkabuhay, ay umiiral din sa ilang mga tribo. Ang tradisyon ng pagluluksa, paglilibing, at paniniwala sa kabilab buhay ng mga sinaunang Pilipino, ay nagpapakita ng kanilang malalim na paggalang sa buhay at kamatayan, at ang kanilang malapit na ugnayan sa kalikasan, at sa kanilang mga ninuno. Ang mga paniniwalang ito, ay nagbigay ng kahulugan at direksyon sa kanilang buhay, at nagsisilbing gabay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mundo ng mga espiritu. Ang mga ritual at seremonya, ay hindi lamang mga simpleng gawain, kundi mga mahalagang bahagi ng kanilang kultura at identidad. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa kalinangang bayan, partikular sa aspetong paniniwala at relihiyon, masasabi nating ang mga ito, ay hindi lamang mga sistema ng paniniwala, kundi mga buhay na salaysay ng ating kasaysayan at identidad. Mula sa mga sinaunang animistikong paniniwala, hanggang sa pagdating ng mga pangunahing relihiyon, ang mga ito ay nagbigay hugis sa ating kultura, kaugalian, at pananaw sa mundo. Ang pagkakaiba-iba ng mga paniniwala sa iba't ibang rehiyon at pangkat etniko, ay nagpapatunay sa kayamanan at dinamismo ng ating kultura. Ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga ito ay mahalaga, sa pagbuo ng isang mas malalim na pag-unawa sa ating pagka-Pilipino. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ng mga paniniwala, ay susi sa pagkakaisa at pag-unlad ng ating bansa. Ang pagkilala sa ating pinagmulan, ay nagbibigay daan sa atin, upang bumuo ng isang mas malakas, at mas may kamalayang pambansang identidad. Ang ating espiritual na pamana, ay isang mahalagang bahagi ng ating pagiging Pilipino, at ang pag-aaral nito, ay isang patuloy na paglalakbay, tungo sa mas malalim na pag-unawa sa ating bansa. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.